I send you to gather my sheep. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Simon Bar-Jonah, by the authority of the holy priesthood that I hold. Rabbi, I beseech thee, my little daughter. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither 2 coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. Good afternoon po mga minamahal na kapatid. Isang pagpapala po ng ating Panginoon ang ating tatanggapin ngayong araw na ito na tayo ay magkakasama, nagtitipon upang siya ay ating papurihan at dakilain sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga dakilang salita. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid na kasama po natin ngayon sa live at sa mga kapatid din natin kasama natin sa online. Yan, sila kapatid na Arlene, si Pastor Junior, si Sister Kathleen, si kapatid na Kleng, si Sister Hilary, at si kapatid na Junel. Yan. Isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa at tayo po ay magpapasimula sa ating pag-aaral ngayong hapong ito sa The Teaching at inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay magsitayo at tayo po ay pangungunahan ni kapatid na Joanna para sa ating pambungad na panalangin. Tayo po yung mukat manalangin. Panginoon naming makapangyarihan, dakila at mapagmahal. Muli Panginoon, salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang makapag-aral muli kami ng inyong mga banal na salita sa pangunguna ni Kuya John, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Maintindihan nga po nawa namin ang inyong mga aral upang magamit namin ito sa pang-araw-araw na buhay. At higit sa lahat, Panginoon, dahil nga ginagamit niyo po kami, Panginoon, sa pagbibigay ng inyong salita upang maipahayag namin ito ng tama at naaayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Panginoon, ang mga kapatiran na hindi namin kapiling sa mga oras na ito, sa iba't ibang kadahilanan, Panginoon. Una, sa pagkakasakit, Panginoon, ikaw ang siyang gumabay at pumatnubay sa kanila. Tulungan niyo po sila na makabalik muli ang kanilang dating lakas upang makasama po muli namin sila, Panginoon. Yung iba naman po, Panginoon, sa mga trabaho, Panginoon, ikaw ang siyang mag-ingat at gumabay din sa kanila, Panginoon. Ikaw na po ang manguna sa buong hapon na ito, Panginoon, na pagtatalakay namin ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At patawarin niyo nga po kami sa aming mga nagagawang pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga minamahal na kapatid, kapurihan sa ating Panginoon nang tayo ay magsama-sama at tayo ay mag-aral ng kanyang dakilang salita. Kinagagalak ko na tayo ay malayo-layo na sa narating so far sa ating pag-aaral, pero marami pa rin at malayo pa rin ang ating tatahakin. Yung part 1 po ng ating pag-aaral ay natapos po natin yung early beginning ng ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Simula prologue ng bawat umpisa ng 4 na gospel at sumunod nun na yung kanyang kapanganakan, yung
kanyang puberty, adolescence period, hanggang sa dumating yung kanyang bautismo, and so many. Ang dami na hanggang sa kanyang pagtuturo. At yung kanyang early teaching ay matatalakay natin sa patuloy na pag-aaral natin ngayon sa The Teaching. At ngayon, tayo ay pinagpala ng ating Panginoon upang magtalakay ng panibagong yugto o topiko na kung saan sa pagpapatuloy ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, merely naka 1 year na ang nakalipas at may mga babalik-balikan tayo pagdating sa pagtuturo niya sa kanyang lugar. Ngayon, nakapokus ang ating pag-aaral sa Galilea. Bagamat na pag-aaralan natin na ang Panginoong Hesukristo ay nagpapabalik-balik sa Jerusalem dahil sumusunod siya, tumutupad siya doon sa kaugalian ng mga Hudyo dahil ang Panginoong Hesukristo ay Hudyo. Nandun yung pagsunod niya sa Passover na pinagdiriwang yung kapistahan na yon. Ngayon, natalakay natin nung nakaraang linggo yung pagpapagaling ng ating Panginoon sa isang lalaki na mayroong pagkakasakit sa kanyang kamay, no? At yung law of Sabbath. At dito nakita natin na ating Panginoong Hesukristo ay servant ng ating Diyos Ama. Ngayon sa part 2 is about Jesus preaching in Galilee. Ngayon makikita natin na mag-a-appoint ng ating Panginoong Hesukristo ng 12 apostoles. Yun yung inyong napanood kanina sa umpisa, isang pagsasadula, no, na pinortray nila kung paano yung pinakamalapit na pagsasadula based doon sa mga kaganapan at pangyayari na tanging mababasa lang natin sa Marcos at sa Lucas. Sa dalawang aklat lang po na yun, mga minamahal na kapatid, talaga yung pag-appoint ng ating Panginoong Hesukristo sa tinatawag na 12 apostoles. So from the start, sila ay mga disciple. Sila ay mga taga-sunod. Marami na po. Actually, ano na sila? More than 12 actually yung disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi sa mga napag-aralan natin, sinusundan na siya ng karamihan. Marami nang sumusunod sa kanya. Pumili rin siya ng mga tinawag niya bilang mga disipulo niya. Ngayon, iba yung atake natin sa pag-aaral pagdating sa apostle. Kasi yung apostol ay ano na yan, yan yung mga hinirang niya upang magpalaganap na, magturo na. Nung umpisa, nag-set siya ng example isinama niya muna lahat. Pinakita niya na ito yung tamang kapamaraanan. And then lumalaki na, lumalago na, dumadami na ang sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, nakikilala na siya, tanyag na siya sa halos buong Israel. Ngayon, yung part ng mission niya is yung magtalaga na ng mga apostol na kanyang pagkakatiwalaan, na kanyang hihirangin upang magpalaganap ng dakilang salita ng Panginoon at yung mga magagandang balita. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Marcos, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 19. Mark chapter 3, verse 13 to 19. So dito po natin unang talakayin ang mga sumusunod. So ilang verses to? 7. Siguro babasahin ni Pastor Eugene yung unang verse muna. Sa Marcos matatagpuan, chapter 3, verse 13. At siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang balang kanyang maibigan at nagsilapit sila sa kanya. Okay, so mamaya titignan natin yung ibang version. Maganda, isa-isahin muna natin yung yung mga verses na ipapabasa natin kay Pastor Eugene. Sumunod, Pastor Eugene, yung verse 14. At naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya at upang sila'y suguin niyang magsipangaral. Okay, so lagi naman niyang nakakasama yung una niyang tinawag, yung unang 5 disipulo niya from the start. Si Pedro, sino pa? Si Simon, sino pa yung si Nathaniel, ayan. Yun yung si John, no? Bagamat hindi siya naka-literal na nakalagay doon, malaki yung chance na siya ay kasama doon sa unang 5 disipulo na napangalanan.
At dito makikita natin yung purpose, no, yung main, no, yung sila'y suguin niyang magsipangaral. Yun talaga yun. Yun yung apostle na, apostleship. Verse 15. At magkaroon ng kapahamalaang magpalayas ng mga demonyo. Verse 16. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro. Verse 17. At si Santiago na anak ni Zebedeo. At si Juan na kapatid ni Santiago. At sila'y pinamagatan niyang Boanerges na nasa makatuwid bagay mga anak ng kulog. Okay, anak ng kulog. So yung anak ng kulog, son of thunder yung ano diyan, description sa King James version. Ayan. So nandiyan si ibang version sa dito tayo magkakaroon ng mas malalim na pag-aaral, lalo na sa mga hinahawakan nating mga Bible, no. Meron diyang Tagalog kasi ngayon tayo, no, yung Boanerges na yan, at meron diyan na si Bartholomew, yan, si Tadeus, pero mamaya isa-isahin natin yan. Ano? Sige, next. Si Andres. At si Andres, at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Thomas, at si Santiago, na anak ni Alpeo, at si Tadeo, at si Simon ang Kananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring nagkanuno sa kanya, at pumasok siya sa isang bahay. Okay. So, next, basahin naman natin yung matatagpuan sa Lucas. Luke chapter 6 naman tayo, tumungo. Ito ay mababasa sa 12 to 16 po. Yun yung ating set ng verses. Luke chapter 6 verses 12 hanggang 16. Yan. Sige, pakibasa kapatid na Joanna. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad mula sa kanila at pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, si Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Okay, so next. Ako naman ay magbabasa sa English version naman. Ano po? Pero balik ulit tayo sa Marcos or sa Mark chapter 3 verse 13. Sabi rito, "And he goeth up into a mountain and called unto him whom he would, and they came unto him. And he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach." Itong verse na to nagpapatunay na we ordained yung mga pastor. Kaya ginaganap natin. Isa ito sa malinaw na ebidensya. Kaya tayo merong ordainship o yung tinatawag nating pastoral ordainship. Dahil sa mga matitibay na bersikulo na to sa King James Version, yung salitang ordained. Yan yung pagpapatong ng kamay. So yan yung part ng ordainship, no? So dito sabi, "And he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach." So hindi siya yung tipong may nandiyan na yung 12. Marami sila. Tas humirang na yung ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, yan ay standard ng ating Panginoon. Wala namang nasusulat dito kung anong nangyari dun sa iba. Pero ako naman naniniwala na sila ay tagasunod pa rin, no? Hindi naman ibig sabihin nun na sila, kumbaga nagtampo. Pwede nating sabihin in theory, pero wala kasing malinaw na sinabi yung mga ganun. Pero syempre, bilang mga anak ng Diyos, dapat walang ganung maging pakiramdam. Even sa iglesia, ganun din naman ang kapamahalaan. Lahat tayo nakabase sa banal na kasulatan, na ibig sabihin na merong standard talaga ang Panginoon. At meron ding standard ang iglesia ng Diyos na nakapaloob doon at nakaangkla sa standard din ng ating Panginoong Hesukristo. So dito makikita nyo wala namang
piniling ano diyan, wala sinabi yung edad, yung bata, wala nang malinaw diyan sa part na to ha. Sa part ng istorya na to kasi later on ire-regulate din naman kasi ito pagdating natin sa gawa, sa Acts, pagdating natin sa panahon na nila Apostol Pablo, ayan, ni-regulate na rin yan, no? Na may mga standard na ginagawa na pag ikaw ay magpapangaral, kailangan meron ito na yung mga dapat mong alituntunin. Isa na nga diyan yung pag ikaw ay pastor, ikaw ay kailangan na may asawa, pamilya, no? Isa 'yon sa mga qualification, no? So darating tayo sa part na 'yon. Pero kaya ko lang siya binanggit upang malinawan tayo na sa umpisa lahat namang ito ay merong batayan ng ating Panginoong Hesukristo sa pagpili niya. So still yung mga hindi naipili, hindi ibig sabihin nun hindi sila gusto ng Panginoon, no? Actually, ito lang yung kinakailangan niya. Okay? So bakit 12, no? I mean unang-una, yun ang una yung kagad iisipin. Bakit 12? Pwede naman siyang pumili ng 18, ng 25, no? Pwede naman gawin ng Panginoong Hesukristo yun. Pero wala namang malinaw na paliwanag. Ang possible lang, syempre, napaka-importante rin din ng number 12 sa banal na kasulatan, lalo na sa Old Testament, no? Ang ating amang Jacob, di ba? Siya ay nagkaroon ng anak na 12. So, yun. Then later noon, si Moses nagtalaga ng 12 tribo. Yun din, galing din naman dun sa anak ni Jacob. At si Haring David nagkaroon ng pangangalaga sa buong Israel ng 12 mga lugar. So, lumalabas doon na yun lang yung relationship ng 12. Siguro pinapakita ni Hesukristo, kinoconnect niya sa mga Hudyo na napaka-importante na balikan nila yung history about dun sa 12 tribes na yon. And it represents na ganun din yung pamamalakad ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paano nagpamalakad ang Panginoong Diyos sa Old Testament, pinapakita rito yung oneness nila. So yun lang yung paliwanag doon. Bakit 12? It mirrored, pinapakita yung importansya ng 12 doon sa Old Testament. Yun lang po yung explanation doon. Sabi sa verse 15, and to have power to heal sickness and to cast out devils. Yun yung isa sa mga main, Pero nakita po natin sa mga naunang verse sa Tagalog, 'di ba? Sila'y magturo 'di ba? Sila'y magpalaganap din ng salita ng Panginoon. So minsan pag hindi nyo po yun nadaanan at ito kaagad yung mapapansin natin yung mga bersikulo, minsan inisip natin na pili lang yung ibinigay na power sa kanila, no? Pero hindi po yun selective. Yan, katulad yan, marunong din silang magpagaling at mag-alis ng ng mga masasamang espiritong sumasapi. Yan. Then sunod sa verse 16, ito na yung mga apostol. And Simon, his surnamed Peter, and James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, and he surnamed them Boanerges. Ayan, may mga other name. Which is the sons of thunder. And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Canaanite. Ayan, may Canaanite pa. Mamaya makikita natin ang pagpili ng ating Panginoong Hesukristo, very broad. Napakalawak ng kanyang pagpili, no? Hindi siya pumili ng talagang pure din na Hudyo, no? Pumili rin siya ng may pinagmulan na nahaluan na rin, no? Ng Canaanite or Gentile, yan. And Judas Iscariot, which also betrayed him, and they went into an house. Yan. So, titigil muna tayo dyan sa verse 19 ng Mark. Then, jump naman tayo sa Lucas. Doon sa Lucas tayo pumunta sa English version. Sa Luke. Chapter 6 naman po yon. Verse 12 to 16. Ang sabi rito.
Yan. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Okay, kung ano mang bundok ito, hindi po malinaw, pero ayon sa pagsisiyasat at sa pag-aaral ng mga scholars at sa katanggap-tanggap ng lahat ng Christian na scholars, bumalik ang Panginoon sa Galilea, no? At sa Galilea, yung mga pinili naman yung tao ay actually hindi rin naman din lahat taga Galilea, katulad ni Mateo na nandoon sa Jerusalem noong time na yon, no? So walang specific sa iba't ibang apostol na pinili kung nasaan sila at yung kanilang whereabouts at yung talagang kanilang pinanggalingan, no? Yung iba nag-research na lang, makakatagpo kayo ng mga books, mga articles na published sa mga bookstore at sa online na talagang yung mga nag-research about sa mga bloodline ng mga apostle. Kaso syempre, yun, wala na sa Bible yun. Pero minsan yung mga pinagkuhanan nilang mga reference talagang malalayo rin. Sila Josephus, yung talagang mga writer din ng mga sinauna after ni Jesus Christ na mamatay. So yung material na pinanggalingan kung paano nila ni-research at pinagkuhanan yung mga yon naman validated naman din na kumbaga mapagkakatiwalaan. So yun lang yung aking i-advise sa inyo na i-check out nyo yung mga books na yon at makikita pa natin yung mga buhay ng mga apostles in depth, no, kung gusto nyo mapag-aralan yung mas malalim. Pero ngayon kung ano yung pinapakita sa atin ng Banal na Espiritu sa Banal na Kasulatan, so ito muna tayo magpo-focus. Walang malinaw, no, kung saan lahat sila na kinuha, pero sila ay nagsisunod. Ako naman naniniwala na lahat yan nakasaksi. Ang Panginoon kasi hindi naman siya magbibigay ng ng ituturo at ipagagawa kung hindi niya yan itinuro muna sa kanila. Ganyan ang ang proper teaching at ang way ng Panginoon, no? I-demonstrate muna ng ating Panginoong Hesukristo kung paano, katulad ng bautismo. Ginawa na muna niya yun kahit no need Kumbaga no bearing, sabi nga sa mga kasabihan sa mga basketball na wala nang kahulugan yung laro, no bearing na yan. Ganon din yun, no bearing na kay Jesus yun pero pinakita ni Jesus Christ yun to demonstrate yung pagsunod niya sa Panginoon at to demonstrate na kailangan gawin iyon ng kanyang mga kapatid. Yan. Okay? So, kapatid ang ating turing at ang turing ng Panginoon sa atin, friend ang tingin ng ating Panginoon sa atin at brothers and sisters dahil tayo ay merong isang Ama. Okay, malinaw po yan. So sa bundok na yan na pinapaniwala ang Galilea na kung saan nanatiling nanalangin ang ating Panginoong Hesukristo. Ilang beses na tayong nakakakita na ang Panginoong Hesukristo ay pupunta sa isang lugar ng sarili lang niya at mananalangin. At ilang beses din tayong makakakita na pagdaraan na siya sa mga problema na may prior doon, nanalangin siya. Doon makikita natin yung talagang kaugalian ng ating Panginoong Hesukristo. Nakikipag-communicate siya sa ating Panginoong Diyos. And continued, sabi, all night in prayer to God. No, talagang nag-spend time ang ating Panginoong Hesukristo sa panalangin. At yun yung isa sa magandang lesson din. Kahit na alam natin ilang beses nang itinuturo ang patuloy na manalangin, gusto ng Panginoon na manalangin, gusto kong bigyan ng diin itong pananalangin, hindi lamang sa pagsasalita o yung nasasabi natin. Gawin talaga natin, mga minamahal na kapatid. I-embrace natin sa buhay natin. Totoo yun, pagising sa umaga, bago kumain, kahit sino pa ang kaharap natin, magkaroon tayo ng connection sa Panginoon. At lalong-lalo na pag mag-isa tayo, yun ang pinaka-importante. Sabi nga sa Mateo rin, matatagpuan natin na mas kinalulugdan ng Panginoon kung ikaw ay pupunta sa iyong kwarto, isasara mo yung pintuan at ikaw ay mananalangin. Gusto ng Panginoon yung ganung pamamaraan. Yan. Pero syempre, pag tayo ay nasa fellowship, yun ay kasama rin na manalangin in general. Pero mas madalas tayong mag-isa. Mas madalas tayong nasa tahanan. Hindi naman tayo madalas sa bahay-sambahan. Kaya napaka-importante na maging madalanginin tayo. Kung paano ang ating Panginoong Hesukristo nagdasal siya. Kasi moving forward yung mission niya. Kaya lahat ng mga nakaatang sa kanya
napapansin ko palagi ay nagdadasal ang ating Panginoong Hesukristo. Same with us, yung gusto ng Panginoon yun. Maraming nakaatang sa atin, hindi man gawain sa iglesia, sa trabaho, sa eskwelahan, sa tahanan, kung nasaan man tayo, kung ano mga aktibidades na ginagawa natin, matuto tayo laging in connection sa ating Panginoon. Verse 13, and when it was day, he called unto him his disciple, and of them he chose 12, whom also he named apostles. Simon, whom he also named Peter, and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew. Verse 15, Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and son called Zelotes. Ayan. Dito sa Lucas, Zelotes yung yung sinabi na itong si Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon. Ibang Simon to, no? Hindi to si Simon Pedro. May isa pang Simon na Zelot. Ang Zelot po, mga minamahal na kapatid, ay mga rebelde yan. Kaya sabi ko sa inyo, napaka vast ng pagpili ng ating Panginoon. May rebelde, sa madaling salita siguro para maintindihan nyo, mga NPA, ayan, rebelde yan mga ayaw sa gobyerno. Mga Zelot, ayaw niyan sa gobyerno ng Roma. Sila yung mga nakagtatago, sila yung mga vigilante na rin ang dating, no? Sila yung mga hindi, nagpapakita kaagad, nagtatago-tago sa mga bundok, yan, mga Zelots ang tawag sa kanila. Ngayon, may isang sumunod sa ating Panginoon. Ang pangalan ay Simon at siya ay Zelots. So nakita natin, iba-iba yung mga kanilang pinagtrabahuan, pinanggalingan. Yeah, isa na dyan si Mateo, si Simon Pedro na mangingisda. Yan. At syempre, ang kilalang si Judas. Yan. The brother of James and Judas Iscariot. So dalawa yung Judas dito. Yung ibang version ay Jude. Makikita nyo, may Jude. Yan. Isa-isahin natin yan. Alam ko nung naalala ko na teaching tayo ng New Testament, prior dito sa pinag-aaralan natin, nagpakita ko sa inyo ng slide na kung saan nandun yung 12 apostol at yung mga pangalan nila sa ibang version at yung mga katumbas na pangalan nila. Ayun, siguro babalikan natin yung episode na yon. Nandun po yun. At dito makikita natin yung pinakalas ay si Judas Iscariote, which also was traitor. Okay, so isa-isahin natin sila kasi ito ay 12 apostol. At lahat naman dito ng mga kapatiran, syempre, hindi naman bago sa inyo ito, no? Maliban sa ibang mga apostol dito. Sa Bible kasi, merong talagang maraming beses na i-emphasize yung pangalan ng apostol. Halimbawa, si Apostol Pedro, yan. Si Apostol Pedro at si Apostol Judas Iscariote, sila yung famous sa Biblia. Di ba? Sila yung napakadami ng mga verses na patungkol sa kanila at kung paano sila mag-react, paano sila magsalita. Yan. So, umpisa natin sa kay Apostol Pedro. O, paano nyo nakikilala si Apostol Pedro? Si Pastor Paul, ikaw. Ano ang pagkakakilala mo kay Apostol Pedro? Yan, base po sa mga napag-aralan na rin po. Si Apostol Pedro po ay siya po yung leader ng mga apostol. At siya rin po ay palatanong at matapang po. Okay. Sige, tignan muna natin, no? Actually, siya yung unang tinawag, hindi pa apostleship nung nung tinawag siya ng ating Panginoon. Siya ay tinawag din na sumunod. Yan, makikita natin siya sa yung pagka-umpisa niya ay sa Mateo. Matthew chapter, isagay natin para makita rin ng mga kapatid natin na nag-aaral. 10-12. Yan. Tama yun. Yung sinabi ni Pastor Paul na later on, umakyat na ating Panginoon sa langit. Ang nangyari dito?
Ay mabura. Umakyat na yung ating Panginoon sa langit. Siya na yung leader yan. Siya ang nanguna sa Christianity. Kaya nga mali yung pagkakaintindi rin ng mga kapatid nating mga Katoliko na siya yung tinignan na parang Santo Papa. Sinamba na no? Kung buhay man si Apostol Pedro ngayon, talagang yan, no? Malulungkot at magagalit na hindi ako dapat yung sinasamba. O yung talagang ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Pero siya ay piniling leader. Ano pa ang pagkakakilala nyo? Si Pastor Bricks naman. Anong pagkakakilala mo kay Simon Pedro? Nangingisda. Yes, fisherman. Yeah, sige, lagay natin. Lagay ko na nga rito para marami pa tayong mailagay yan. Na fisherman. Yun yung niya actually, ang kanyang day-to-day job. Si Brother Heron, meron po ba kayong idea kung sino si Apostol Pedro? Sa akin man pagkaunawa, si Apostol Pedro ay kumbaga kaya pinili ng Panginoon na isa siya kasi parang kumbaga sa kanin hilaw pa ang kanyang paniniwala ba kumbaga. Apo. Okay, sige. So hilaw. Yes, kasi ilang beses pinagsasabihan lagi ng ating Panginoon Hesukristo sa pag dumating tayo sa mga sa ibang mga chapter. Parang lagi sinasabi ng ating Panginoon Hesukristo, hanggang ngayon pa ba hindi ka pa natututo? Yan. So yun yung yung sinasabi ni Brother Heron na hilaw. Siya rin yung nag-deny, di ba? Sa ating Panginoong Hesukristo, nakakilala niya, deny 3 times, no? Ano pa si Pastor Arthur, ano po ang pagkakakilala niyo kay Simon Peter? Tama po yun, yung sinabi niyo po na 3 beses na pinagkaila ang ating Panginoon. Opo. At ang hindi ko makalimutan, yung bang ugali ni Pastor, Teka, baka sinong pastor ang sinasabi niyo po Apostol Pedro. Yung ba, may bulwak siya ng damdamin, na kung minsan pipilasin niya yung tainga ng isang kaaway niya o kasagutan niya. So, okay, tama po yun. Ano yun? Yun ang tumatak sa isip ko. Fights with Jesus yan di ba? Pinagtanggol niya ang ating Panginoong Hesukristo ano pa, tama yun, sinabi ni Pastor Arthur. Meron pa ba? Si kapatid na John Mark, paano mo nakikilala siya? Na hindi pa nakalagay diyan kung may naisip ka. Pero kung sa tingin niyo nandiyan na, sabihin niyo lang para Yung tatanong ko po kay Sister Michelle, di ko pa siya di ko pa siya sure si Sister Michelle lang sasagot pala Sabi ko pa kung siya rin po ba yung yung parang yung sa bangka. Yung hindi makapaniwala. Halos lahat naman kasi sila Halos lahat, tama naman. Halos lahat naman sila hindi rin talaga makapaniwala. Yan. Tama yan. Si kapatid na Michelle, ano naman ang pagkakakilala mo kay Simon Pedro? Sa akin po ang pagkakakilala ko po sa kanya is nung sinabi po ng Panginoon na sumunod sa iniwan. Iniwan po agad, isa siya doon sa iniwan niya agad yung ginagawa niya at sumunod agad sa ating Panginoon. Oo, kasi nung fisherman siya, gagawin ko kayong fishers of men na, hindi na sa mga isda. Tama 'yan. Si kapatid na Jericho, ano naman ang pagkakakilala mo kay kay Apostol Pedro? Hindi to pastor baka pastor na banggit niyo. Anong pagkakakilala mo? Bukod dito, kung meron na. Nandito na rin? Nandito na rin daw. Sige, Pastor Ray. Ano po? Humbleness. Yung nakita po kanina dun sa may sa commercial. Siya po yung lumuhod. Sinabi niya po dun sa may sa Lucas 5 verse 8. Sinasabi po dito, nang makita iyon ni Simon Pedro,
Siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Okay, yun, lagay natin yan, tama. Yung nag-demonstrate siya ng pagpapakababa, no? Ayan, thank you. Next, sino ba yun? Hindi makita. Nagtatago. Sino ba yan? si kapatid na Tepi. Nandiyan na po. Nandito na rin. Sige. Si kapatid na Narvin. Nandiyan na rin. Si Pastor ano po, mabilis siyang mag-alinlangan. Oo. Ano to, no? Medyo yung dininay niya kasi yung Panginoon tsaka yung faith niya, no? Kaya nag-aalinlangan siya. Nasa bangka sila. Oo. Yung yun lumakad, no? Ito kilala siya. Nakalakad si si Simon Pedro, hindi nakalakad siya sa tubig. Hindi nga lang niya natapos. Hindi lang siya nakarating, no? Ilagay natin walks in water. Nakalakad siya, na-experience siya. Ito yung kauna-unahang tao, maybe first and last na talagang by power of Lord, no, na nakatungtong sa alam mong malalim na tubig at hindi yun mabilisan, matagal-tagal yan kasi dahan-dahan siya, malamang yun yung diyan yung pakiramdam na palapit siya sa ating Panginoon. So nakalakad siya, no. Diyan siya sa kilala. Meron pa ba si Pastor Chito? Meron pa ba kayo? Minsan po siyang tinawag ng Panginoon na Satanas. Actually, hindi po siya si Satanas. Pero nasa likod po niya nagpa-control siya Nagpa-control siya kay Satanas. Kaya ang Panginoong Hesukristo, tinirada niya yung pinaka-root, no. Pero hindi siya hindi po, baka magkakamali at ma-misinterpret. Lilinawin po natin yung mga little na detalye kasi minsan alam niyo po, diyan po nagkakaroon ng mga bahagi sa salita ng Panginoon at then later on lumalaganap ang mga iba-ibang sekta, nag-iiba kasi may mga interpretasyon na pangangatawanan na yung katulad ng halimbawa. May mga ganyan po talaga Kaya napaka-importante talaga pinag-aaralan. Ayun po. Hindi rin naman siya nasapian pero which is may control si Satanas sa mga decision. Dahil nga si Satanas kahit sa isipan natin nakikita niya kasi yung gestures natin doon niya tayo kinukuha. So yun, tama po yun, may may instance yun. Okay? Sige po, may dadagdag si Pastor Arthur. Nakapatay po ba? Apo, meron po. Tama po, may biyanan. May pinagaling po ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang biyanan. Oo. Yun. Yun. Sige, yun. So, may asawa. Pwede nating ilagay na married, no? Married si married siya. Ano pa ang pagkakakilala natin kay Simon Pedro? Sige, si Pastor Paul, yung karagdagan? Yung siya po yung kinausap ng Panginoon sa ibabaw ng batong to. Oo, itatayo tama. ko yung iglesia. Tapos yung eto na yon kasi magiging leader talaga siya no? Tsaka yung tinanong po siya ng Panginoon ng 3 beses na, "Do you love me?" Peter, "Do you love me?" Yes, kumbaga kabaliktaran naman ng deny na 3 times. Kumbaga sinabi naman niya na iniibig niya, na nalungkot nga siya nung paulit-ulit na tinatanong. Huwag tayong malulungkot pag ang Panginoon paulit-ulit din tayong kanyang sinusubok at tinatanong kasi gusto lang niya na yung isagot natin at yung ikilos natin ay the same. Ayan. So yun si Simon Peter. So mapag-aaralan pa natin yan sa mga ibang verses. At siya ay kapatid ni Andres. Yan, brother of tama ba? Brother of Andrew. Di lang natin talaga alam kung sino yung panganay o sino yung mas bata. So yun. Ngayon buburahin ko na to kung naisulat nyo or tignan nyo na lang kasi kailangan ko ng isa pang page. Ang isa sa mga popular naman si Judas. Dalawa yan, no? Iscariote or Judas Iscariot. English ko na lang inilalagay para maging standard din tayo pag chinek nyo yan sa Tagalog. Okay, anong pagkakakilala nyo? Nawala sa screen?
Ay, sorry. Yan. Okay, si Judas Iscariot. May tanong ako kaya. Okay, may tanong. Sige. Nag-aaral po tayo sa 7 church sa Asia Minor. May nabasa po kasi ako na si Apostol Pedro ang unang nagtayo ng iglesia sa ibang lugar. Saan po yung nabasa niyo yung verse? Sa mga article. Sa mga article. Yan. Yes. Pero yung pinakaunang-una talaga, syempre, ating Panginoong Hesukristo yun. Wala, no doubt. Ating Panginoong Hesukristo ang unang nagtalaga. Pagdating sa kung sino, kasi nung dineploy na sila, mahirap sabihin na itong una, based sa ganitong date, wala na kasing sinasabi ang Bible eh. Pwedeng i-claim yun under theory. Kasi even si Pablo, nagtayo rin siya ng mga ibang iglesia sa ibang lugar at masasabing siya yung una doon. No? Ano ba yung una na binabanggit mo, Pastor Eugene? Yung kauna-unahan sa date o kauna-unahan sa lugar? Kauna-unahan na iglesia po na itayo sa ibang lugar sa labas ng sa labas ng Israel. Pwede 'yon kasi tama 'yon. Yung article na nabasa mo, tama 'yon kasi nung dumating na si Apostol Pablo, leader na talaga si Pedro. Siya ang pinaka-leader ng 12 apostles. Nung nawala si Judas Iscariote at napalitan ni Matias o ni Matataya sa English, ay siya na ang nag-lead. Kasi may verse tayong matutunghayan na talagang iniwanan ng Panginoon kay Pedro eh. Kaya nga wala nagsabi sa inyo yung susi eh. Yung hawak ni manok ni San Pedro, yung mga ganon. Kasi yung mali yung interpretasyon ng iba, akala nila na binigyan nung susi ng langit, nagkaroon ng maling interpretasyon. Pero it's about responsibility na yon, yung paghawak, yung paghandle ng church. At kaya alam nyo, kaya ipinagkaloob yun ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya. Kasi si Simon Pedro ang actually ang sa lahat ng apostol, later on, si Simon Pedro ang naka-figure out, unang-una lalaki na na-figure out niya na si Hesukristo ang Mesaya. Kahit siyempre may mga bulong-bulungan siya, Mesaya, pero sa puso niya, kumbinsido na. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung kasama nila ang ating Panginoong Hesukristo pero hindi pa sila kumbinsido. Alam nilang Mesaya, alam lang nila pero wala sa puso. Pero si Simon Pedro, siya yung nakaalam kaagad. By heart, ikaw ang anak ng Diyos. Kaya the moment na yon, ang Panginoong Hesukristo, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yun na yung story na yon. Kasi the moment na may naka-figure out na talaga by heart na siyang Messiah, okay na, sabi ni Jesus Christ, pwede na mag-establish. So yun ang malaking naiambag ng Apostol Pedro sa pag-unlad ng iglesia. Nasa yun eh? Mateo, Matthew chapter 16 verse 16 to 17. Tignan nga natin. Napaka-importante nito. Matthew chapter 16, talon tayo sa malalayong Although madadaanan din naman natin 'to. Kasi pinag-uusapan natin ang discipleship. Matthew chapter 16 verse 16 to 17, sabi rito, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya dun sa 17, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Di ba? By heart, na-discern, nakita. Hindi ng laman at ng dugo. Hindi yung pagiging tao ni Kristo ang nagpakilala sa Kanya, yung Panginoon. Kaya ganun tayo eh. Kaya tayo nandito kasi hindi dahil pinapakilala ko o ni Pastora Nelly o ng mga elder o ng kung sino man mga pastor dito, ang salita ng Panginoon na totoo, hindi lang yun ang basihan. Ang basihan talaga na discern ng damdamin natin na ito ay totoo. Yun ang pinaka-importante. At the moment na makita yon ng ating Panginoong Hesukristo, binigay niya yung kapamahalaan kay Pedro.
Pero later on, magpe-fail din si Pedro dito. Kasi nga, hindi pa pinapako si Jesucristo. Alam naman ng Panginoon yan eh. Pero nakita rin ng Panginoong Jesucristo na si Pedro ay tatayong muli. Yun ang gusto kong gawin din natin. Nakikita ng Panginoon yung kakayahan natin at ina-expect ng Panginoon na pag tayo ay nadadapa sa buhay, tumayo tayo, bumalik tayo sa Kanya at huwag nang madapa muli. Yun naman yung pinaka-importante. Kaya si Pedro, hindi na yan nadapa after nyan. After na siya, nakita niya na ang Panginoong Jesucristo, makita ng langit. And that's, bakbaka na. Sabi nga, talagang nagtrabaho na siya at talagang ninais niyang makasama ang Panginoong Jesucristo. So ito yung yung verse na yan. Medyo matagal tayo kay Pedro kasi highlight talaga siya so yun, possible yun. Pwede yun. Pagdating natin sa Acts, yan, makikita rin natin talaga yung iba pang details nun. Pero tuloy nyo lang, kung kayo ay nag-aaral, nagbabasa, tuloy nyo lang po in parallel sa ating pag-aaral. Ngayon si Judas, siyempre, ang pinakapangit na pangalan, hindi nyo magugustuhan tawagin kayo nito sa panahon ngayon, pag tinawag ko, ikaw, Judas ka. Diba? Sakit na no? Kasi talagang masakit din ang ginawa niya sa ating Panginoong Jesucristo. So, betray, ilagay natin. Number 1 na ito. Betrayed Jesus. May katanungan po ba kayo? Or Sige. Si Judas po yung treasurer. Oo, yan. May, rin yan eh. Sa organisasyon, sa kanilang samahan, isa rin siya sa mga may hawak ng kaban. Yan, treasurer. Lagay natin. Treasurer. Next, ano pa? Ano pa ang pagkakaalam nyo? Na-impluensya ni Satanas to. Yan. Kasama na yan. Influenced by Satan. Lagyan natin ang verse to nasa John chapter 13 verse 2. Ano pa ang pagkakaalam natin? Killed himself, di ba? Ano ba yung ibig sabihin ng killed himself? Suicidal sa panahon natin, nag-suicide yan. Nagbigti yan. Okay. Matthew 27 verse 1 to 10 yung storya. Tapos syempre siya ay replaced by Matias o Matatayas. Yung Malik. Yan. Meron tinatawag na halik ni Judas o yung betrayal kiss. Ayan. So yun. Ano pa? Yun lang naman yung yun lang yung makikita natin. Pero mayroon ba kayong dadagdag pa? Yes, Hudyo yan. Hudyo. Technically, mga Hudyo naman silang lahat. Yung iba nga lang, may halo, katulad nung huli, may Canaanite yung dugo, pero malayong malayong, ang tawag dito, malayong ninuno niya na. Pero technically po, yan, mga Hudyo po silang lahat. Yan. At sa four gospel, si Matthew at si John lang po yung na kasama ng ating Panginoong Jesucristong apostol na may naisulat dito. Sa apat na gospel po na pinag-aaralan natin Matthew, Mark, Luke, and John. So si Mark ay bata pa at si Lucas din ay wala pa yung mga time na yan. Okay? Next, ang susunod nating di ko iniisa-isa yung nasa Bible. Tinitignan ko yung yung mas yung nakikilala at mas madaming nakalagay, Ito si James. At saka magkapatid ito. Si John. Ayan, sons of Zebedeo. Yung tatay nila si Zebedee. Yan. Okay, brother siyan, magkapatid yan. So, Mark 3:17 is sila yung son of thunder na binanggit kanina, sa Mark chapter 3 verse 17. Yan. Tapos, si Santiago, si Juan, ito yung nakaligtas sa sumulat ng Revelation, syempre. At nakaligtas ito sa kumukulong asupre. Pero si Santiago sa kasawiang palad, siya ay
pinapatay ni Herodes. Pero ibang Herodes po yun. Nasa Acts po yun. Acts chapter 12 verse 2. Mantika, supre. Ano rin yun? Parehong mainit na kumukulo na oil. No? Yun. Si Santiago, basahin po natin yung Acts. Doon siya namatay. Sa Acts chapter 12 verse 2. Sa Gawa. Punta tayo sa Gawa. So ito yung Santiago na namatay din ng pagkamartir. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. O si James. Tama. Yes. Si James siya ay sumulat ng Santiago. Si Juan, siya yung sumulat siyempre ng John sa 4 Gospel, 1st, 2nd, 3rd John at saka ng Revelations. Okay? Yun po yung di ko na nailagay. Next tayo. Punta tayo sa sumunod. Ano po yun? Santiago na kapatid ni... Oo, iba pa yun. Iba pa yung James. Dalawa. Dalawa ang James, dalawa ang Simon. Oo. Dalawang Jude kasi yung isa eh. Iba kasi yung may English na term na Judas tawag, di ba? At yung isa Jude, J-U-D-E, yun yung sumulat ng aklat ng Jude. Hindi yun actually parehong Judas. Yung ibang translation, kaya nga sabi sa inyo, medyo talagang na mahirap scrutinized. Pero malinaw naman diyan yung pagkakasunod-sunod. Ito kaya inisa-isa na natin eh. No. So walang dalawang Judas diyan. Jude yung isa, no. At yung isa naman may dalawang Simon, pero yung isa Simon lang talaga. Yung isa tatlo ang pangalan, Cephas, Pedro at saka Simon. So hindi na talaga magkakamali. Sa iba pa nga, si Mateo, iba pang pangalan niyan, Levi pa, di ba? Ayan. So napag-aralan din naman natin nung tinawag siya ng ating Panginoon. So yung sinabi ni Pastor Jerry, yung Santiago, yung James, dalawa rin diyan, no. Isa diyan yung manunulat ng itong James na to, diyan. At saka isang siya na po nagsulat nun. Itong James na to. Ito pong kapatid ni John. Apo. Yan. Kapatid din ba ni Jesus Christ? Hindi po. Yung isa pong Santiago po yung kapatid. Hindi po ito. Kasi kung kapatid niya ito, di kapatid din niya si John. Dapat. No? Pero hindi po. Yung isang Santiago yung kapatid niya. Yung isang James. Apo. Yan. Sige. I-prepare ko next time yung pinakasunod-sunod na nila. Tsaka yung mga translation. Pero alam ko na i-present ko yun nung nung nagsisimula tayo. Okay? Sige, pag kayo may naiisip, ano yung pastor? Fisherman din si, yes, tama. Actually, dyan siya yung nagsulat ng Revelations, John 1, 2, and 3, at saka yung Book of John. Tapos itong James na ito na pinapatay ni Herodes. Yan. So siya yun. Yung namatay sa katandaan, ito yon si John. Siya lang yung apostle na hindi dumanas ng martyrdom o yung yung pagkamatay sa sa iba't ibang nakakalungkot na pamamaraan. Ayan. Okay? Siguro dahil may purpose nga kasi isusulat pa niya yung Revelations Kaya pinagkalooban pa siya ng Panginoon ng ganun. But anyway, syempre, lahat yan namatay sa ating Panginoong Hesukristo. Kasama na ng Panginoon ngayon yan. Next, nasa na yung ating board? Yan. Si Andrew. Yan. O si Andres. Syempre, kapatid siya ni Simon Pedro. Yan. Ito yung sinasabi natin na disciple to ni John the Baptist. Isa siya sa mga sumusunod doon nung sumunod sila kay Hesukristo. Isa siya. Siya ay tagasunod ni John the Baptist. No? So yung kapatid ni Simon Pedro, active na talaga sa salita ng ating Panginoon. Okay? Next, si
Philip. Ito na kasi mga konti na lang ang ano na ito. Ayan. Si Philip, hindi siya ang sumulat ng Philippians, ha? Dahil nakita nyo lang na Philip eh. Sabi nyo, siya po ba sumulat ng Philippians? Hindi. Lugar po iyon. Ito ay ano to, Pilipos po yung lugar na yun. Ito ay tao, si Pilimon. Ayan, okay. Iba yung ano. Okay, so si Philip, di ba, siya yung ano ang pagkakakilala nyo? Ito yung unang tinawag, di ba, ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama nila Andres. Yung unang batch ng tinawag, ha, hindi muna apostol, tinawag na sumunod, magiging disciple. John 1:45, di ba? Nasa John 1. Siya yung ano nakarecognize sa ating Panginoong Hesukristo. At napaka-active nito ni Philip pagdating sa sa Torah. Yan, alam niya yung yung Bible. Oo, siya yung naghihintay, siya yung nagtanong, siya yung matanong, no? Yan. Nasa John chapter 6 verse 5 to 7. So tama 'yon. Yan. Okay, so yun na si Philip. Oo, iba pa 'yon. Oo, iba pa 'yon. Kasi malamang wala na itong Philip na ito noon na yung sinulatan ni Pablo, ibang Philip 'yun na buhay pa. Possible matanda na 'to. Kasi 'di ba pinanganak si Pablo is 5 AD. Sabi nga nung 5 AD, 5 years old siya nung pinanganak ang ating naka 5 years old na si Jesus Christ bago siya ipinanganak. So yun. But syempre late na siya. Matanda na si si Pablo nung na-convert. So iba 'yon, iba pa ito, iba po 'yan. Next. Pangilan na to? Pangilan na ba? So Simon Peter, Judas Iscariot, si James, si John, at si Andrew. 5 na. 6, Philip. So pang-7. Ito, napaka-popular. Si Thomas, the doubting, di ba? Apostle. So siya yung nag-demand ng proof. Hindi yan Mang Tomas, ha? Mga nagugutom na kayo. Hindi yan si Mang Tomas. So ito yung nag-demand siya ng proof ng resurrection ni Jesus Christ. Isipin nyo, parang atheista yan eh. Kung tutusin, nagdidemand ng ebidensya. Nagdidemand lagi ng reasoning. Nagdidemand lagi ng literal. Yan. So, yan ang problema kay Thomas. No? Ang isang pangalan niya ay Didymus. John chapter 20, verse 25. Ayan. Didymus. O Didymus. So, John 20, verse 25. So, iano nga natin. Yan yung isang pangalan niya. John chapter 20, verse 25. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, yan. Maisot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sasampalataya. O isipin nyo, di ba? Very doubt eh. Ang ibang paliwanag kasi dito, sabi nung iba, lang siya, nagre-reason out, hindi daw siya nagda-doubt. Napaka bulaan ng nagpapakalat ng ganun. Pasensya na po kayo sa word ko. Kasi nalulungkot ako na merong article sa internet na nagsasabi na si Tomas daw ay hindi nagda-doubt. Kasi siya lamang ay normal na tao na nagre-reasoning, nagre-reason out. Napakalaking kalokohan. Kasi sinabi rito, hindi ako sasampalataya. Di ba? Malinaw na wala siyang faith na na hangga't kailangan makita niya yung Panginoon. Kaya he is napangalanan siyang doubting apostle. Ito pala yon, hindi pala sa John din chapter 11 pala, sorry. Yung pangalan. John chapter 11 verse 16 pala. Yan. Sige lang po, buklatin lang natin sa Bible at sa screen din naman nandiyan din para sa mga kapatid natin. Si Tomas nga na tinatawag na
Didimo o Didymus nga. Yun yung isang name niya. Twin yan ang ibig sabihin eh. Hindi ko alam kung may kakambal siya. Pero sa English at twin yan eh. Oo. Yan. Yun yung yung translation eh. Pero again, wag na natin palawakin yung sarili natin na baka may kakambal siya na Minsan, dyan na naman nagkakaproblema ang interpretation sa Bible. Kaya sabi ng Panginoon, ikat na natin yung mga bagay na wala tayong magiging basis, no? At nagsabi sa mga kapwa niya alagad, tayo'y magsiparoon din naman upang tayo'y mga matay na kasama niya. Ito yung istorya ng kay Lazarus. Si Tomas medyo iba yung ugali. Alam niyo, nakikita natin yung mga pinipili ng Panginoon. Siya very unique eh. May purpose talaga ang Panginoon eh. Umpisahan ko yung verse 15 nito. Sabi, sige. Umpisahan ko yung 14. Sabi rito, nang magkagayoy nga ay sinasabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Kasi akala nga nila, yung word ni Jesus na sleep, ang akala nila talagang natutulog lang. Pero pinaliwanag ni Jesus Christ dito, nakakatawa yung conversation dito eh. Palayo ako ng palayo. 13, no? Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat, sinampat nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Nagkaroon sila ng misinterpretation. Siguro, ang ating Panginoong Jesucristo na sabi niya, na magagayo nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Parang sinabi niya doon sa mga alagad niya. At ikinagagalak ko dahil sa inyo rin na ako'y wala roon upang kayo'y magsipaniwala. Gayon may tayo na sa kanya. Gusto niya pumunta. Ngayon si Tomas, nung narinig yun, na tinatawag na Didimo, ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, tayo'y magsiparoon din naman upang tayo'y mga matay na kasama niya. Di ba? Isipin niyo anong interpretation nito. Parang medyo sarcastic din kasi si Tomas eh. Sa verse 11, pero hindi pinapatulan ng Panginoon. Kaya nang dumating si Jesus ay naratnan niyang 4 na araw na siya ay nalilibing. Ayan, yun yung istorya. Okay? So, si Tomas, ayan, hindi siya yung normal na yung may faith talaga na matibay. He always ask. Okay? So, yun yung mga verse next. Ang isa sa mga popular ay si Mateo rin. Yan. Kailan lang pinag-aralan natin si Mateo? Siyempre, tax collector. Yan. Makasalanan. Then, tinanggap ang ating Panginoon. Nakipamayanan ang nakikain sa hapag ang ating Panginoong Hesukristo sa mga tax collector kasama si Mateo. Okay, siyempre siya ang nagsulat ng aklat ng Matthew. So, pang-ilan na to? Pang-8. Ngayon, itong 4 na babanggitin ko, ito yung di birang-bira talaga. Alos hindi siya nabanggit siya rito, pero kung titignan natin yung buong Bible at pag-aaralan natin, very light at talagang maiksi lang yung banggit sa kanila. Ayan si Bartolome. Ayan, Bartolomeo. Na another name niya is Nathaniel. Ayan. So, malaki yung chance na siya ay si Nathaniel, si Bartolomeo. Kasi na kay Marcos na tayo, Aramaic, iba yung yung standard ng word na ginagamit na malalim. So, naalala niyo si Nathaniel, isa yan sa mga tinawag ng ating ng Panginoon. So, possible, siya si Bartolomeo na nasa John chapter 1, John chapter 1 verse 45 hanggang 51. Yan yung verse na yon. Yan. So si Bartolomeo, number 9, number 10. Ito na yung isang apostol na minsan napapangalanan din Judas, pero siya ay si Jude. Siya yung nagsulat din ng ng aklat ng Jude. At siya yung napapangalanan din na Thaddeus. Yan, sa ibang version na nasa John chapter 7 verse 3 to 5. Yan din naman yun. Yan. Teka, tignan ko nga muna yung mga kapatid natin sa live. Yan. Okay, so okay pa tayo. Next. So ilan na to? Pang-10 na si Jude. Yan. Ito naman yung isang James. Yan. Son of Alphaeus. Yan.
At yung panghuli, si Simon. Ito yung kapangalan na isa. Pero siya ay Zealot. Ito yun, yung rebelde. Okay. So, ano ba kayo? Mabilis ba ang inyong muscle memory? Isa-isayin natin. Si Peter. Sino isa? Si Judas. Iscariot. Lagyan natin Iscariot. Next. Si James na Zebedee. Lagyan natin na Zebedee. At saka si John. Magkapatid sila, Zebedee. Zebedee naman yan. Zebedee. Next. Sino pa? Si Andrew. Yan. Yung Andres na brother ni Simon. Next. Si Philip. Yan. Pilimon sa Tagalog. Yan. Next, si Thomas. Mang Tomas, sinasabi. Mang Tomas. Tuntua si Sister Michelle, ba? Nagugutom na yata Sister Michelle. Paborito yata ni Sister Michelle lang Mang Tomas eh. Next, si Mateo. Yan. Next, si Bartolome. Yan. Or, ay sabi mo, Sister Joanna, si Jude. Yan. Si Tadeus. Lagyan natin pala si Matthew. Levi din pala to. Yan. Levi. Yan. Yan. Bartolome. Yan. Thank you. Nathaniel yan. Nathaniel. Okay, next. Ito na. Si may isa pa muna James na Alphaeus. And then last I see Simon, yung Zealot, yung rebelde. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 apostles. Okay. Sabi rito sa balik tayo sa ating FB page. Yan. Sa mapagpalang hapon kay Sister Rose. Yan. At ang mga kapatid pa natin, Sister Paz, Pastor Daniel, si kapatid na Larry, si kapatid na Tintin, yan. Si kapatid na Kirby. Yan. Tsaka si kapatid na Jonel, Sister Hillary, yan. Sister Kathleen, Pastor Junior, kapatid na Kleng, at si kapatid na Arlene. Okay. Sabi ni kapatid na Arlene, may pakamahina din ang kanyang loob dahil nung lumakad siya sa tubig. Yes. Ito yung kay Pedro kanina. Hindi ko lang nabuksan yung ating FB kanina. Sabi ni kapatid na Jonel, naging matapat matapos umakyat ng Panginoong Jesus. Yan si Pedro. Yan. Si Philip, ang bautismo sa eunuch po sa disyerto. Hindi, ibang Philip na ito. Oo. Hindi yan. Iba na ito. Hindi ito yung Philip na apostol. Iba na po yan. Titignan natin pagdating natin doon sa part na yon. Okay? So, yun po yung 12. Then, after ng 12, may question po ba kayo? Or naisidagdag sa ating pag-aaral? Kasi may isa pa tayong topic na naka-plan na matapos ngayon. Yun yung nagpagaling ang ating Panginoon sa napakadami. Jesus heals the multitude. Balik tayo sa Mateo chapter 4. Mateo chapter 4 verses 23 hanggang 25. Mateo chapter 4 verse 23 hanggang 25. Babasahin ni Pastor Paul. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng
sari-saring sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Okay, so take note, isipin nyo ha, na talagang lumalawak na ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Isang nakakatuwang development sa sinusundan nating pag-aaral. Kasi makikita natin talagang nag-i-improve, lumalawak na sila. Tapos kasama niya na yung 12 apostles na kasama niyang magpapagaling at gagawa ng mga miracle at binigyan ng authority. Ano? Verse 24. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap at mga inaalihan ng mga demonyo at mga himatayin at mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. Okay, so mamaya tingnan natin yung ibang version naman. Verse 25. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan. Okay, so approaching second year of Jesus Christ na nagtuturo, no? Ang dami na. Sinusundan na siya. May mga pumupunta na galing Jerusalem at galing Judea. Nasa lower part na to, no? Nasa southern part. Pupunta sila ng Galilea. And then Decapolis naman sa bandang north. And then Judea, bandang east. Jordan, bandang east. So halos talaga, buong compass, no? Maliban sa west. Sa west may mga lugar, kaso nga lang Mediterranean Sea ang nasa west side ng ng Israel. Yan. So punta naman tayo sa Marcos chapter 3 verse 7 to 12 naman 'yon, yung pakibasa naman ni Pastor Briggs. Verse 7. At si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad ay lumigpit sa dagat at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea at mula sa Judea. Okay. Verse 8. At mula sa Jerusalem at mula sa Idumea at mula sa dakong ibayo ng Jordan at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon na lubhang maraming tao nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsiparoon sa kanya. Isipin nyo yung lugar, Tiro at Sidon, farther north ang lugar na ito. Saan na ba yung mapa natin? I-pull out ko ulit yung ating mapa para tayo? Updated tayo. Ayan. So, ayan yung Sidon. At Tiro. Yung Tiro is Tyre. Yan, yan, Tyre. Yan. Sidon. So, yung mga nabanggit kanina ni Pastor Briggs. So, yan, nasa bandang north na. Isipin nyo, sa panahon ngayon, Lebanon yan, lugar na yan. Yan. So, yung Decapolis. Ayan, ito pala yung Decapolis. Tama, bandang pala siya. East. Yan, yung Jordan nandito rin. And siyempre, Samaria, alam mo yan. Ito yung Mediterranean Sea. Ayan, malayo na yung mga dagat na yan. Tapos Judea sa baba, Jerusalem. So talagang bantog, talagang pinupuntahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan yung mga lugar. Next verse, teka lang. Nasaan na yung verse 9. Verse 9. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong dahil sa karamihan, baka siya'y kanilang siksikin. Okay, so ito yung minsan tumatawid na siya kaya sa Galilea to hindi to sa Jerusalem kasi meron siyang bangkang sasakyan. Kaya ito yung malaking katunayan na bumalik ulit siya ng Galilea and then nag-appoint. Malaki yung chance na doon nangyari yung pagkaka-appoint sa 12, doon sa pinakalugar niya, sa kanyang lugar na kinalakihan, hindi kapanganakan, kinalakihan, Nazaret, doon siya nagbinata Verse 10. Sapagkat siya'y nakapagpapagaling sa marami, pat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasa salot upang siya'y mahipon nila. So yung kapangyarihan lang na mahawakan, manampalataya sa kanya, kahit gaano kahirap. No? Yun. Kaya nakakalungkot ngayon makikita natin yung ganitong imahe sa isang kahoy. Nagkakagulo ang lahat ng tao. Pasensya na po kayo. Pero kasi talagang hindi ito yung gusto kong makita. Ito yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo the second time around. Kung tayo ay papalarin na buhay pa.
talagang makikipagsiksikan talaga ako. Mahawakan lang aking Panginoong Hesukristo. Ganyan din siguro ang bawat isa. Pero ngayon, pag titignan nyo yung mundo na kinalalagyan natin nakakalungkot sa isang kapirasong kahoy, nandun lahat ng pananampalataya ng tao. Pero imagine yung ganung senaryo, balikan lang natin to para maunawaan natin kung gaano ang mga tao nagsisipanampalataya sa ating Panginoon na sila'y gagaling na mahawakan lamang ang ating Panginoong Hesukristo. Verse 11. At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangagpatira pa sa kanyang harapan at nangagsisisigaw na nangagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Yes, yun. Ikaw ang anak ng Diyos. No? So, bakit ko nabanggit na si Pedro ang nakadiscern na siya ang anak ng Diyos? Sasabihin nyo, kapatid na John, hindi nang sinabi ni Pedro pero dito, diba? It is because itong mga taong ito, meron silang mga pangangailangan. Kaya mahirap sabihin na kahit ako dito pag binabasa ko. Pero inintindi ko kasi ang Panginoon Hesukristo nag-decide siya na itayo ang iglesia the moment na makita niya kay Simon Pedro yung discern ng damdamin na natagpuan niya yung Messiah. Ito kasi, kahit ganyan ang sinasabi ng mga tao, parang kahit ako, mahirap akong mapaniwala na talagang tunay yung kanilang pananampalataya kasi may kailangan sila. Usually ang tao ganyan. Ganyan ang tao, hanggat mayroong yan kailangan, hanggat meron sila na karamihan, hindi ko naman nilalahat. Pero karamihan, possible, ayaw nga ng Panginoon kaagad na na maipakilala siya. Kaso, yun yung nangyayari, nagiging tanyag na siya, lumalayo nga siya, sumasakay siya sa bangka, At maraming nagsisisigaw sa kanya na ikaw ang anak ng Diyos kasi dun yung pananampalataya nila sa nakita nila. Parang si Thomas lang hindi siya sasampalataya, hindi niya nakita. Sila nanampalataya sila dun sa mga nakikita nila. Pero ang Panginoong Hesukristo gusto niya manampalataya ka sa hindi mo pa nakikita pero nararamdaman mong nandyan siya. Verse 12, last verse. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. Okay, yan. Ayaw ng ating Panginoong Hesukristo. May pagkakataon talaga na ganyan. Kasi hindi siya makapagpatuloy ng kanyang missionary activities, mainatang sa kanya ng ating Panginoong Diyos Ama. Pag talagang lahat ng tao ang gusto pansarili lang talaga gumaling. Kasi kung tutusin, isang question ko noon, bakit sa dami ng pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, sa dami kung paano ini-introduce ito, pero nung panahon na pinako ang Panginoong Hesukristo, nasaan na yung mga yun? Yun yung isa sa mga tanong ko nung ako ay nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Bakit? Sabi ko, ano nangyari? Yun yung kawalan ng pananampalataya. At yun nga, yung hinihingi lang nila, yung mga bagay na gusto lang nila. Pag hindi na nila nakuha, wala na. Hindi nagtatagal. And alam ko na intindihan nyo yung ibig kong sabihin, mga minamahal na kapatid. Yun yung mga pakiramdam ng tao na basta may pakinabang sila, hanggat may napapakinabangan sila, mag-i-stick sila. Yan. Malinaw yan. Kahit sa iglesia, mga minamahal na kapatid. Kami ni Pastor Anelli, pag nagkukwentuhan, nag-uusap, isa rin yan sa kinalulungkot ni Pastor Anelli pag nakakakwentuhan niya ako na pag yung isang kapatid na wala nang pakinabang na nakukuha sa iglesia, umalis na, nawawala na. Totoo naman yun sinasabi nila, real talk. Even kayo, saksi rin kayo, di ba? Mga minamahal na kapatid, saksi kayo. Ilang kayo dati na napakadami nun. Ilang kayong mga kabataan nun. Hindi lang dito, kahit sa Bulacan, sa iba pa. At hindi lang iglesia ng Diyos, sa iba-iba ring sekta ng iglesia ng Diyos sa ibang lugar, sa ibang bansa. Meron din ganyan. It's an awakening na maintindihan natin na hindi tayo yun. Hindi ako yun. Hindi ako magiging part nun kahit kailan. Yan ang masarap na ipanata. Pero syempre, panata lang yun. Pinaka-importante pa rin, talagang buhatin natin yung krus natin araw-araw. Yan ay talagang magde-define ng ating Christianity, mga minamahal na kapatid. Hindi sa mga bagay na natatamasa natin. Hindi sa mga physical na nakikita natin. Kundi yung hope sa hinaharap na pagkakalob yung putong ng buhay. So, yun yung nasa Marcos. Jump tayo sa Lucas. Chapter 6 din, tama? Verse 17 to 19. Patapos na tayo. Luke chapter 6 verses 17 to 19. Yan. Sige, si Brother Heron. At bumaba siya bumaba siya nakasama nila
at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ang mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem at sa pampangin ng dagat ng Tiro at Sidon na nagsidalo upang magsisipagkinig ng ng kanya at upang pagalingin ang kanilang mga sakit. Verse 18 po. Verse 18, ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karumal-dumal ay pinagagaling. Verse 19. Verse 9. At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo sapagkat lumalabas na kanya ang kapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. Okay, so yan po yung magtatapos yung last part natin na talagang maraming pinapagaling na at ang Panginoon ay ready na dahil naka-appoint na siya ng 12 na apostles na siyempre ongoing din ang training pa niya, no? Basta pinili niya for a purpose na ipangalap yung salita ng ating Panginoon. Pero kung titignan nyo mga minamahal na kapatid, no? Yung 12 yan, it's not a perfect human being. Hindi yan yung talagang alam niyo, laging pinipili ng Panginoon yung mga broken, makasalanan, no? Kasi gusto niyang ipakita kay Satanas na magbabago yan. At ako ang magiging daan ng kanyang pagbabago. Yun ang gustong ipakita ng ating Panginoon kay Satanas, no? Na yung mga broken na yan ay makakatagpo ng buhay. So, very challenging, syempre yung nakaatang sa 12 na yan. At makikita rin natin sa buhay ng 12 yan, yung success rate, malaki ang percent kasi isa lang naman ang talagang dyan hindi na nanampalataya sa Panginoon, si Judas. Then, meron dyan, pag ganun-ganun pananampalataya, isa dyan si Tomas. So makikita natin, mga minamahal na kapatid, this will represent ourselves. Kasi tayo ay lingkod ng Panginoon at masasabing apostol sa mga panahon na ito na nagpapalaganap ng kanyang salita. At laging mag-take caution at measure tayo at aralin natin dahil itong mga ito, may mga struggle ito sa buhay. Si Pedro, ang laki ng struggle niyan sa pananampalataya. Ang laki ng struggle niyan sa takot, ang laki din ng struggle niyan. Si John, makikita natin caring, no? Siya yung nag-alaga sa nanay ng ating Panginoong Hesukristo nung nawala na si Hesukristo kay Maria. Iba pa dyan, si Judas, syempre, bumaliktad at nag-betray sa Panginoon, nagrebelde. So, itong kumakatawan nila 12 yan, pag napag-aralan natin habang tayo nagpapatuloy, pumulot tayo ng mga magagandang aral doon sa mga mananatili at sa mga inspirasyon na gagawin ng mga apostol na yan. Dahil di natin masasabi, it represents us din talaga, no? Pwedeng sa pagpapatuloy natin ngayon sama-sama tayo, but who knows, kahit ako hindi ko alam yun ang pinapanalangin, lagi kong pinapanalangin sa Panginoon na wag dumating yung time na yon na may kapatid na mag-backslide, may kapatid na makontrol ng ibang tao o iba, lalo na kung siya ay makapangasawa ng ibang pananampalataya at mahila sa mga maling pananampalataya. Yung mga tipong ganun, kasama yan sa laging ipinapanalangin ko at pinapanalangin din yan ni Pastor Renelli noon. Yan yung pinapanalangin ng bawat isa. I think so. And I hope so, mga minamahal na kapatid. Kasi sa ating pagpapatuloy, makikita rin natin talaga yung mga failure nitong mga ito. At pupulot tayo ng aral na hindi natin maulit yung mga failure nila. Bagkus maging inspirasyon sa atin na tayo ay magpakatatag. Kasi hindi rin maging madali sa mga apostol ang pagdaraanan nila. Pero dahil kasama nila ang Panginoong Hesukristo, mapagtatagumpayan nila yan. At gayon din kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng kanyang salita na nasa sa atin. Kaya we are guided. Kaya huwag tayong matakot, magpatuloy lang tayo mga minamahal na kapatid sa laban ng buhay ng pagkakristyano natin. Habang tayo ay nagsusumikap sa mga iba't ibang gawain natin sa mundong ito, na tayo pa rin ay patuloy
na dinadakila ang ating Panginoon Diyos. May katanungan po ba sa bawat isa? May nais idagdag? Mayroon po pa tayong 5 minutes para sa inyong mga katanungan. Wala naman po rin sa ating Facebook live. So, yun. Again, thank you po mga minamahal na kapatid sa inyong pagsama, sa inyong pagtutok at pagtunghay. Abangan nyo na lang po yung replay sa mga hindi po makakapanood. Hiniling ko po ng bawat isa ay magsitayo at tayo po yung pangungunahan ni Sister Joanna sa ating panghuling panalangin. Tayo po yung mukot manalangin. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, dakila at mapagmahal Panginoon. Salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin sa natapos naming gawain, ang The Teaching Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga panibagong aral na siyang magagamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay na magsisilbing inspirasyon namin Panginoon kung paano kayo kumikilos sa aming mga buhay Panginoon. Panginoon, daraan na naman ang bagong linggo Panginoon. Ikaw ang siyang gumabay at pumatnubay sa amin Panginoon sa kanya-kanyang aming mga ginagawa Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa anak mo na siyang nanguna sa amin upang mas maliwanagan kami, Panginoon, sa inyong mga banal na salita, Panginoon. At patawarin niyo nga po kami sa aming mga nagagawang pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.